para ihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. Do we have the reports now? Who's the first? Secretary Duque. Good evening, Mr. President, and good evening, Senator Bong and fellow cabinet members. Muli, ako po ay mag-uulat ng mga datos patungkol po sa atin COVID-19 situation. At dito po sa first slide, makikita natin na may total cases po tayo 359,169. As of October 19, may nadagdag na humigit 2,000 kaso at sa 2,638 na naidagdag sa ating mga cases, 796 ay galing sa NCR. So more or less ang NCR ho, Mr. President, bumababa na po. At 581 naman mula sa Region 4A, 299 sa Region 3, 208 sa Region 6 at 754 sa natitirang mga ibang rehiyon. Dahil po dito, tayo ngayon ay meron mahigit 42,000 active cases, which accounts for 11.75% of our total cases. Sa kabilang dako naman, mayroon po tayong 316,978 or 88% cases with final outcomes or cases who have either recovered or died. Ang ating recoveries ay umabot na sa 310,303 at ang ating recovery rate ay asa 87% na po, Mr. President. Habang ang bilang ng mga namatay ay nasa 6,675, ang ating po case fatality rate ay nananatiling mababa at 1.9%. Ngayon, kung titignan po natin doon sa deaths, doon sa column, para sa mga Pilipinong ang edad less than 1 year old to 49 years old, ang CFR ay napakababa po, Mr. President, 0.47% lang po. Habang para sa mga Pilipino, ang edad 50 years to more than 80 years old, ang CFR ay 6.26%. Mataas po ito, Mr. President. At nangangahulugan na talaga ang sakit na ito ay ang mga senior citizens, yung mga may edad na po, na may mga kasamang ibang sakit, talagang malubha ang kanilang COVID-19 infection na nauuwi sa pagpanaw nitong mga individual na ito. So 6.26% sa mga 50 to 80 years old and only 0.47 for those age less than 1 to 49 years of age. Kung titingnan po natin dito sa slide na ito, ang ating pong national epidemic curve, patuloy pa rin po ang pagbaba ng ating mga kaso dahil po sa pagsasagawa ng ating Prevent, Detect, Isolate, Treat, and Reintegrate strategies na nakapaloob po sa National Action Plan na inyo pong inaprubahan. Kasama ng pag-obserba at pagsasagawa ng publiko sa ating pong minimum public health standards. Dagdag pa rito na nanatiling stable po ang ating growth rate. At ang huli na lang po, Mr. President, patuloy pa rin. Next slide, last slide. Ang pagbibigay ng immunization services for measles, polio, rubella at iba pa pong mga vaccine preventable diseases na mga bakuna
sa ating pong mga healthcare workers, nakapag-allocate tayo ng 319 million budget para sa hiring ng additional vaccinators, mobilization of vaccinators and their transportation and procurement of vaccines. Tayo naman ay nakapag-procure at handa ng 11 million units na measles, rubella, oral polio vaccines, and 5.7 million vaccination devices, 947 sets of personal equipment, protective equipment that is, at katuwang ng iba't ibang ahensya tulad ng PCOO. Patuloy pa rin tayo sa ating information drive para sa October 26. Kami ay patuloy na hihingi ng tulong sa ating pong presidente at sa kagawaran ng interior at pamahalaan lokal upang hikayatin ang lahat ng mga local chief executives na huwag bibitawan ang ibang mga immunization activities. Dahil napakamahalaga po ito para maproteksyonan ang ating pong mga kabataan mula sa mga vaccine-preventable diseases. So, we call upon all of our partners and stakeholders in the implementation of our supplemental immunization activities for measles, rubella, and polio. Yun na lamang po. Daghang salamat, Mr. President. Thank you. Question una. Ito namang Secretary. Ditong Red Cross, huwag kang mag-alala, mabayaran to. You're just looking for a way to present the solution to sa COA pati sa budget. Do not worry, we will pay. It will take time, but we will pay. We'll look for the money. Hindi naman marami, but ang priorities natin dito is really medical. Medical treatment, medical attention. Yun ang natin. So, alam ko na itong bayad na ito. Mabayaran to in a short while. Do not worry. Who's the next to report? Sir, kung makikita po natin sa graph po dito, yung nakikita nating pula, yan po yung umaangat ang kaso. And then yung bumababa, yan po ang green. Sana po natin. Kung makikita po natin, sa bandang north po, sir, tumataas yung tumataas ang kaso. Actually, tumawag po sa akin si Governor Albano na ginawa niyang ECQ ang Ilagan City. And then also, yung area ng Baguio, nung last 2 weeks, talagang tumaas din po. Pero makita po natin, yung green portion po, malalaki po ang increment ng kanyang pagbaba. Umaabot po ng 7,000 ang pagbaba niya. And ito naman po, nakikita natin po, generally sa Mindanao po talaga tumataas. Sa Palawan, nag-uusap po kami ni Governor Alvarez. Manageable naman po yung iba. Kung titingnan po natin yung nakikita natin sa baba, na sa bandang Mindanao, southern part, ay talagang medyo tumataas po. Yung nakikita po natin na naka-red, may mga red na mga pangalan at saka nakapula, ito po yung matataas po yung ating mga cases. Nakita po natin marami pong mga umaangat pa po na mga area. Tumawag po sa amin si Senator Mig Subiri para tulungan po yung area po ng Bukidnon. At bukas po si Secretary Lorenzana at saka po si Secretary Beans at ang ating si Mayor Magalong ay pupunta po doon sa Bukidnon para tulungan po si Governor Subiri. And then sa Pangasinan po, pupunta po kami sa Secretary Duque, and then also sa La Union, and then Secretary Roque po sa Cebu, sa Laguna po, Sec Bison, then Tawi-Tawi po, pupunta rin po kami, kasi po meron pong outbreak na nangyari po din po sa Sabah, na kailangan po natin talagang proteksyonan po ang Tawi-Tawi. And then pupunta rin po tayo sa Nueva Ecija, and then also Leyte, at saka Negros Occidental. Ito po, ginagawa po natin, yung code team po natin ay pumupunta po sa mga areas, dahil po sa utos niyo po na yung mga kailangan po talaga na mga areas matulungan po natin, kasama po na pag-utos na ating mahal na Senator Bongo, na talagang tulungan po natin itong mga areas na to dahil kasi ito po nanghihingi po talaga ng tulong sa atin. Ang maganda po sa ating mga LGUs po ngayon ay talagang pagkakailangan nilang tulong ay talaga po tumatawag po sila.
Hindi po katulad nung dati na talagang minsan tinatago po nila yung kanilang numero. Pero ngayon po nakita po natin, we would like to thank ang mga LGUs. They are working hard para at least ma-manage po ang ating tinatawag nating yung mga kaso. So, Mr. President, Mr. Mayor, ilang po ang report ko po na ang ating pong mga local government units sa pamumuno po ni Secretary Anyo ay matagumpay po yung iba na talagang nababawasan po natin. Katulad po ng NCR, Region 4A, and then Region 3, talagang bumababa na rin po. Marami po salamat. Thank you, Secretary Galvez. I am happy to know that there's an improvement in all aspects of the fight against COVID. So, meaning to say that we are working, we are succeeding, and everything is, everybody is putting his effort, sweat dito sa trabaho. Like to thank you, one of the overworked cabinet members. Next is Secretary Anyo. Yes, Then, sir. Secretary Roque. Magandang gabi po, Mr. President. Dugtungan ko lang po yung report ni Secretary Galvez. Yung pong ating mga LGUs ay talagang suportado po sa pagbubukas natin ng ekonomiya unti-unti. Kagabi nagkaroon po kami ng pulong sa mga mayors ng NCR. At yung pong panawagan natin na i-adjust yung curfew, ay nag-adjust na po sila. Dati po ay 10 p.m. to 5 a.m. Ngayon po ay magiging 12 to 4 a.m. na lang po. 12 midnight to 4 a.m. Except po yung nabotas, kasi yung nabotas, nag-request po na mag-retain muna dahil gusto niya masigurado po muna yung kanyang COVID cases doon at para tuloy-tuloy na lalo pang gumanda yung sitwasyon doon. Tapos yung panawagan natin na pwede nang lumabas yung 15 years old to 65 years old, sa iba pong mga lugar na mga MGCQ o low risk ay pinapatupad na po ito. Pero sa Metro Manila po, magsimula muna sila sa 18 years old hanggang 65 years old habang sila ay nasa GCQ. At ang kanila pong pinaka napagkasunduan, manatili lang muna sila sa GCQ pero unti-unti po nilang bubuksan yung kanilang pagluluwag para makasuporta sa ekonomiya. Pati yung pagsisimba, nagkasundo pa sila na payagan ng 30% na makapagsimba dahil sa nalalapit na rin na Pasko. Pero bawal po ang Christmas party. Hindi po talaga papayagan yung Christmas party habang ganito pa yung ating sitwasyon. Nais ko rin po i-report na noong October 15, kami po ni Senator Bongo ay nangasiwa po sa distribution ng mga bago nating mga fire trucks. 72 units po ng fire trucks ay pinamigay natin sa iba't ibang LGUs all over the country at 5 aerial ladder trucks. Ito pong makabagong gamit natin na aerial ladder trucks na pwede po hanggang 18-story building ay kaya niyang puksain ng apoy. Hindi na kailangan papasok sa loob ng building. 5 po ito. Ang isa ibinigay natin sa Davao City, ang isa sa Cebu City, isa sa Marikina, isa sa Quezon City, at isa po sa Santa Rosa, Laguna, para mayroon tayong siguradong aerial ladder truck sa mga tinatawag nating locators no, sa economic processing zone. At meron din pong 3 rescue truck na pinamigay natin. Ang isa pong pinag-iisipan namin ni Senator Bongo ay kung paano po may improve yung ating ambulance system. Dapat sa pandemya po ay napaka-importante nito para siguradong mabilis na madala yung ating mga kababayang may sakit sa hospital. So magsasagawa na lang po kami ng aming position paper para kung paano pa ma-equip yung ating Bureau of Fire Protection ng karagdagang ambulances. Yun lang po. Maraming salamat po. So, if there's no other report, I'd like to just report to the nation.
Ah, sa mga kababayan ko, kami dito sa limited, restricted meeting sa cabinet, would like to wish all of you good health at sana hindi man masyadong maligaya, kundi maligaya lang. Magre-report lang po ako sa maiilang bagay. Yung Red Cross kasi hindi nabayaran doon sa testing sa COVID. So ang problema nito, Red Cross is threatening to, I do not know. But I do not think Senator Gordon would have in his mind to stop. They would continue. But what I'm really trying to say is we will pay. Sabihin ko kay Senator Gordon, because he heads the Red Cross, na babayaran ko to. Money has always been a problem everywhere, lalo na mga gobyerno. So dumaan tayo ng malaking gastos at we are trying to make both ends meet. Ika nga kung parang plastiko, talagang binabanat natin ng husto kung yung resources natin. Dito sa Marawi, may nag-complain. You know, Marawi is not that easy. We started it and we are at it already because the clearing of explosives ang matagal. Then you have to contend with titles. Yung mga titles ninyo dyan, dubli-dubli. So, there's no title that is really very clean. As a matter of fact, the land itself belongs to the military, the whole of it. Jambanda, tawag niyan, Kampa. Kitli, ho. Kitli. Maliit pa kami, napunta kami. Bata pa kami. Kitli. So, ini-wave na ng gobyerno niyan, there is the individual titles na nag-overlap and so many things that to solve locally. And the problem is about Marawi community itself, hindi sa gobyerno. Ngayon ang sa gobyerno sabi ninyo ang pera nandyan. Nasa magastos na spending billions. The money is there. Do not worry. And we will continue to spend until such time that Marawi is rebuilt to its former glory. It might take, it's not easy to do that. It might take some time before we can really reach the ideal place that you'd call home. In the meantime, itong mga tao na nagrereklamo, sabi, there is no liberation of Marawi yet. Look, government liberated Marawi, not from the people of Marawi. We do not do that and we never did it. We liberated Marawi against the terrorists, Maote, pati yung ISIS. Yun ang nangyari dyan. There's no such you're using the word liberation. We never said that it is occupied by anybody except by the government and the peace-loving Filipinos. Of course, it is not freed by the activities of the terrorists. But if you're talking about liberation, tapos na yan at the expense of blood of both sides. Pero sa akin, mas masakit kasi I'm the commander-in-chief. Marami akong sundalong namatay. We are doing our best. We did not ask for this fight.
we had to destroy because it was the only way to put down the enemy. But they were also taking cover in buildings. Kaya ganon ang nangyari. Dito sa, I'd like to report to you that according to the DBP, DDB, Dangerous Drugs Board, there are about 167 million or 2 out of 100 people, Filipinos aged 10 to 69 are current users of drugs. In the past, yung panahon nila de la Rosa, umabot yan ng almost 4 million. And how much has been reduced in the use of shabu, I really do not know until now. But we are still in the thick of the fight against shabu. Ito lang ang masabi ko. Nag-warning talaga ako sa inyo. Lalo na yung mga dealer. Huwag na yung user na mahirap. Hindi yan pinapatay. Wala kang makuha. Naghihintay lang yan kung mayroong supply o wala. But in the meantime, they are indolent. They do not want to work, laggards, because their minds are destroyed by drugs. Kaya ako, I grieve for the Filipinos na tinamaan ng droga. Talagang masakit sa akin because it's a waste of life. In the end, it will destroy the nation. If it is allowed to go on, and if no decisive action is taken against them, it will endanger the security of the state. Yung sa corruption, lahat ng bidding must be published. I would like to remind everybody, every department of this, governments will pay. Magbayad ang gobyerno, mag-publish tayo ng mga, lalo na the big tickets, yung mga bilyon-bilyon na mga proyekto. I-publish natin magkano o ilang bilyon ba yan o milyon. Then pagkatapos ang mga bidders. So by just looking at the bidders, makita mo may mga hausyaw yung participate in the bidding without really participating, but they just put their name there and go down, ibagsak yung presyo. So, yung babagsak yung presyo, siya ang manalo. Yun. So, ang 100 million, sabi niya, gawain ko lang ito at the expense of about 80, 70. Magbigay pa siya sa mga opisyal na mga kurakot. Kaya ganyan ang nangyari. So by just looking at the bidders, I should know that they are legitimate, yung talaga. At ma-check ko kung ang mga takbo ng kanilang trabaho. Again, before I forget, itong mga sa droga, balikan ko lang, I forgot to, this important advice, that parents should have also a shared responsibility. Dapat kayo rin ang masisi nito kung inyong anak pupunta na doon sa tawag ni yung kanta ni Freddie Aguilar, anak. Yun yan pinabayaan ninyo.
check on your children. Always supervise, check. Kasi dyan ninyo mapaalagaan ang kapakanan ng anak ninyo. And kung meron kayong, ang akin is corruption and drugs. Kung meron kayong nalaman na use 888, 4 na 8. Sabihin mo ang pangalan. Sabihin mo ang pangalan ng engineer. Karamihan dyan sa DPWH, mga project engineer. Dyan ang sa baba ang si Villar mayaman. Secretary Villar marami pera, hindi ang kailangan mga urakot. Ang problema sa baba, malakas pa rin hanggang ngayon. Kaya naman sa mga project sa baba, yun ang laro dyan. So, we might maybe place another structure to improve the integrity of the project. Pwede ninyong ma-report basta corruption and walang patawad. I do not forgive cases sa mga corruption. Wala talaga. Walang ariglo, wala lahat. No quarters given, no quarters asked. Kagaya rin sa droga. Walang pabor-pabor dito. No question that I am really mad. Galit ako sa droga. Kaya kung mamatay ka, kasi galit ako sa droga. Yun ang sinasabi ko. Kung yun ang sinasabi ko, dalhin ninyo ako sa korte para ikulong. Fine. Wala akong problema. If I serve my country by going to jail, gladly. Pero ayusin lang ninyo ang kaso ninyo. Because the love of country or the highest interest of the country, the health and the welfare of the people are really the paramount concern. Hindi yan masabi mo. Hindi. Kaya kung may patayan dyan, sabi ko, ako ang you can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Pero huwag ninyo akong bintangan dyan sa patayan na hindi mo alam kung sinong pumatay. Karamihan na mo, ang polis, pag nakapatay, nag-report yan. Dyan kunin ninyo ang report. Pag-aralan ninyo, bago kayo magdaldal o bago kayo magdemanda. Pero yung random killings dyan, hindi ko alam kung rival sila o utang o tinakbo ba yung pera ng hindi nag-remit sa pera ng droga, or it could be hatred and something else. It could be a fight over a woman. So, payag ako, just charge with the correct indictment. Huwag yung basta-basta lang kayo sabi na punta kayo ng crime against humanity. Kailan pa naging humanity itong putang inang mga drug na ito? Let's say. Kaya nga sinisira na prime humanity. And what are they doing? Are they not killing humanity also? At 1.6 destroyed, 1.6 destroyed lives.
who's going to answer for it? Kayo? Do you have a program? Do you have money to contribute to the rehabilitation of these poor people? Wala nga kayong... Tapos kung may mamatay na pulis, wala kayong sabihin. And I have lost so many policemen in connection with the implementation of the law against drugs. When you save your country from the perdition of the people like the NPAs and drugs, you are doing a sacred duty. Maraming salamat po. Para ihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya, mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19